Isang mapagpalang araw po sa ating lahat and welcome po to our daily devotion. At yung araw po, sa pagpapatuloy po natin ng ating series patungkol po sa Understanding the Church. At yung araw po is pampitong araw na po natin. Una po natin tinapik po noon is the Church is the family of God. Pangalawa naman po, the Church is under the headship of Christ. Pangatlo, the Church is the body of Christ. Pang-apat naman po, the Church is the bride of Christ. Panlima, the Church has a vision of filling the earth. Pang-anim, the Church has mission to disciple the nation. At yung araw naman po, the Church is empowered by Spirit. So, para naman po sa ating scripture po, ito po yung matatagpuan po sa Acts chapter 1 verse 8. At ito po ang sabi sa English po, "But you will receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you will be my witness in Jerusalem and in all Judea and Samaria unto the end of earth." At ito naman po sabi sa Tagalog, "Ngunit tatanggap kayo ng kapangyarihang pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo, at kayo magiging mga saksi sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria, at hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa." So yun po yung ating Bible verse po para sa araw na ito po. At tayo naman po dumako po para po sa ating katuruan po. Una, the Spirit is the life of the body of Christ. So, yung Spirit daw po, siya po yung pinaka-life or pinaka-body cycle po ni Christ po. Kasi nga, meron po tayong tatlong persona po. The Holy Spirit, the Father, and the Son, and the Holy Spirit po. Then, yung body of Christ daw po is yung nagbibigay po sa kanya ng life po is yung the Spirit po, kung saan ang Spirit po ang siya nagbibigay buhay po para po sa body of Christ po. So, pangalawang teaching naman po is the Spirit gives power to the church. So, yung Spirit daw po, or it means tayo po bilang mga Kristiyano po, bilang mga anak ng Diyos, yung Spirit po natin kapag nasa church po tayo, siya po yung nagbibigay power po, or siya po yung nagpapalakas tindig po sa isang church po kapag marami po ang nananampalataya po sa isang bahay-sambahan at maraming naniniwala po sa ating Panginoong Diyos po. Doon po nagpapakita po ng power po yung Spirit po natin through church po. Pinapakita po doon or ginagamit po ng church yung Holy Spirit po para mas mapalakas po yung church at para mas marami mapakilala po sa ating Panginoong Diyos. So, pangatong katuruan naman po, the Spirit spread the gospel. So, kapag sinabi po natin gospel, ito po yung pinapalagana po natin yung salita po ng ating Panginoong Diyos. So, sabi nga po dito, the Spirit. So, yung sinabi po natin Spirit is yung nasa loob po natin. So, yung Spirit po, through Spirit din po is natututo po tayo or nagagospel po natin yung salita or word po ng ating Panginoon Diyos. So, kapag tayo po bilang isang Kristiyano, bilang na newborn na po, is we need to spread the gospel of God para mas makilala pa po siya ng mga tao, nang mabuhayan po yung espiritu po ng bawat isa na makakilala po sa ating Panginoong Diyos. So, yun lamang po para sa araw na ito. Maraming salamat po sa pakikinig and see you po bukas para po sa ating daily devotion.